Idineklara na ni Imu na aalis muna siya ng Marijoa pansamantala para may asikasuhin, na mataas ang tsansa ito ay ang magiging preparation, ang countermeasures niya ngayong natuklasan at na-confirm niya na may dalawang individuals na kayang i-resist at merong immune sa kanyang Domi Reversi. Yun ay si Luffy at itong si Loki, ang Nika at ang Nidhogg. And also in the very same chapter nakita natin guys na under attack talaga ang Marijoa. Although hindi ito kasing intense tulad ng sinasabi ni Imu before nang pumasok pa lamang siya sa katawan ni Gunko na nababalot na daw ng flames ng apoy ang buong Holy Land. Wala tayong nakitang apoy pero nakita natin ang damage na naiwan sa harapan ng mismong Pangaea Castle, na para ba itong isang clump ng napakaraming mga bagay na naipon at nagtumpok-tumpok kaya nag-create ng parabang bundok ng mga sira-sirang mga buildings. And I think ang phenomena na ito ay pamilyar sa atin. Nakita na natin ito before at meron tayong idea kung sinong pwedeng gumawa nito. Pero bago tayo mag-proceed dyan, pag-usapan muna natin ang immunity nitong si Luffy at nitong si Loki sa Domi Reversi. Before, nabanggit natin guys na merong possible na mga conditions tulad na lamang ng pagtusok ng tentacle or ng mga tendrils nitong si Imu sa kanyang target bago niya gamitin ng Domi Reversi. Pangalawa, dapat nasa homeland ng kanyang target. At pangatlo, dapat meron itong intense na emotion, fear, galit, o pagkamuhi sa kung sino man. Itong mga bagay na nakita natin ng previously gamitin nitong si Imong ganong variant ng Domi Reversi. Ang Domi Reversi na ginamit niya dito kay Brogy at dito kay Rox. However, hindi dito nag-a-apply kay Luffy dahil wala naman siya sa kanyang homeland. Pero nag-a-apply yon dito kay Loki. Oo, nasa homeland siya. Pangalawa, natusok siya ng tendrils, ng tentacles ni Imu. At pangatlo, galit na galit din siya dahil pikon na pikon nga siya sa pag-atake sa Elbaf at sa ginawa sa kanya ng mga ito nang nasa underworld pa siya. So basically, kahit pasabihin natin na hindi immune talaga ang dalawang ito, na hindi lamang sapat ang conditions para i-turn silang dalawa, especially itong si Luffy, pero pagdating dito kay Loki, kumpleto yun guys. The only possible reason na natitira dito is that hindi talaga tatablan ng Domi Reversi ang user ng Nidhogg Fruit at ng Nika Fruit. And the other possibility naman is that hindi talaga tatabla ng Domi Reversi ang mga Devil Fruit users. All throughout the entire story, wala pa tayong nakikita guys na ginamitan ng Domi Reversi na nagtataglay ng isang Devil Fruit ability. So mataas ang tsansa na yun talaga yung isa sa pinakamagiging weakness nitong si Imu. Kaya ang ginagamitan lang niya ng Domi Reversi ay ang malalakas na individuals na nagre-rely sa kanilang pure raw strength and haki. Realizing na hindi tatablan itong si Loki at itong si Luffy ng pinakamadaya niyang ability, magse-set out ngayon ang pinakamalakas na kalaban nila, ang main antagonist na itong si Imu. Lalabas na siya ng kanyang castle, hindi na siya basta-basta mag-uutos lang sa kanyang mga tauhan, hindi na siya basta-basta sasapi lamang sa mga avatars. Mismong siyang nagdeklara at kinonfirm niya sa mga Gorosei na aalis muna siya pansamantala. Walang nabanggit na rason, walang nabanggit na detalye kung saan siya pupunta. But basing sa chapter na yon, ang rason lang naman kung bakit nakapag-create ng ganong desisyon nitong si Imu is that dahil nga nakalaban niya si Loki at si Luffy at hindi effective ang fighting style niya sa dalawang yon. But speaking of countermeasures, speaking of preparation, ano nga bang binabalak na gawin nitong si Imu? Pupunta ba siya sa isang lugar na kung saan ay may itinatago siya na secret weapon? Isang ancient weapon or isang creature na ginamit niya noon para talunin itong si Joy Boy. But along with it, nakita din natin guys na even after ng pag-set out nitong si Imu palabas ng Holy Land ng Marijoa, may nakita din tayong detalye dito. At yun ay ang labas mismo ng Holy Land ng Marijoa na binanggit noon ni Imu na inaatake daw at nababalot na ng dagat ng apoy. Kung maaalala nyo pa guys, almost 1 year ago nang banggitin nito ni Imu tungkol sa pag-atake ng isang grupo dito sa Marijoa. However, hindi nabanggit kung sino, no clues, no hints. Ang pinaka nagsisilbing basehan lang natin guys para hulaan kung sinong umaataking yon ay ang pagbanggit nitong si Imu ng tungkol sa dagat ng apoy. Dahil alam naman natin kung sinong pinaka-prominent na fire user sa loob ng verse. Ang nakakain
ang sumunod na user ng Mera Meronumi na itong si Flame Emperor Sabo. Not to mention, nabanggit din noon itong si Dragon na once na kumilos na daw ang mga Holy Knights, saka sila kikilos. At nakita naman natin guys, nagsimula na ngang gumawa ng aksyon ang mga Holy Knights sa Elbaf Kingdom. Kaya naman napaisip tayo, sila Dragon na nga ba ang umaatake ngayon dito sa Holy Land ng Marijoa? Pero ngayon, nang makita natin ang huling page ng latest chapter, wala naman talagang apoy. Siguro aftermath na lang ito, pero what if ang apoy na yon ay hindi talaga idinulot ng Revolutionary Army at ni Sabo, kung hindi ng Blackbeard Pirates na pinapangunahan ni Peach. Kung babalik tayo guys sa nagdaan na napakarami ng chapters, napakatagal ng pinagmamatyagan ni Blackbeard ang Holy Land ng Marijoa. Ginagamit niya pa nga sila Feet para mag-extract ng information at para bigyan sila ng signal kung kailan sila aatake. Na-witness natin kung paano pinapasabog ng Revolutionary Army ang mga Bondolas, and eventually, bago mag-switch ang scenes, binanggit doon itong si Blackbeard na kikilos na rin sila. So it makes sense kung sila Blackbeard talagang umaatake ngayon sa Holy Land. Not to mention kung titingnan natin ng damage dito sa mismong panel na ito, na kung saan, oo, walang apoy guys, pero may clump ng mga wasak-wasak na mga buildings, wasak-wasak na mga object na para bang naipon sila sa isang spot, kaya ito nagtumpok-tumpok at nakapag-create ng para bang bundok ng mga wasak-wasak na mga buildings. At nakita na natin ito before. Isa ito sa mga kayang gawin ni Blackbeard gamit ang kanyang Yami-Yami no Mi, ang Vortex. Ngayon kung sila Blackbeard nga talaga ang umaatake sa Marijoa, it makes sense na hindi talaga preparation or countermeasure ang gagawin ni Imu. Kung hindi, ang pagpalag at ang pagpigil kay Blackbeard. Oo, medyo malabo guys, pero kung iisipin nyo, walang kahit na sino sa loob ng Marijoa ang pwedeng pumalag kay Blackbeard. Lahat sila may tinataglay na Devil Fruit abilities, wala sa kanilang gaanong nakarelay sa kanilang haki or kahit na ano pang raw strength maliban kay Garp. I would even argue na maging ang mga Holy Knights ay walang magagawa kontra kay Blackbeard, especially since nakita naman natin guys na wala talaga silang kwenta. Oo, medyo madadaya ang hacks ng kanilang Devil Fruit, pero in terms of combat capabilities, walang-wala. Binasican silang lahat ng mga Straw Hat. What more pa kaya itong si Blackbeard na mas lethal, mas delikado pa kumpara sa kanila. Also, another detail na maging ako alam kong hindi ko pa kayang i-explain for now, ang nakita natin na heart na object na nanggaling sa ulo nitong si Summers. You can say na baka nanggaling ito mismo sa kanyang chest, at dahil lamang sa suntok nitong si Luffy, nagkahiwa-hiwalay at nagkapera-peraso ang parte ng kanyang katawan, including ang mga organs tulad ng heart. However, nakita din natin doon guys na pumasok talaga ito sa ulo ni Summers. Kasama ito ng ma-form at magbalik, mag-retract ang magkahiwalay na ulo niya at ng kanyang panga, which means nasa loob talaga ng ulo niya ang pusong ito. For now, hindi natin alam kung anong purpose nito, pero siguro may kinalaman ito sa kanilang regeneration at sa kanilang immortality. At kung natatandaan nyo pa guys, nakakita na tayo ng ganito before, but the difference is, talagang literal na puso ito. Compared dito sa puso na nakita natin kay Summers na parang metal, parang mechanical-like, napaka-shiny at kakaibang texture nito. So meaning, totoo ba na may kinalaman ang ability nitong si Law sa pag-create ng isang immortal na individual? Tulad na lamang na binabanggit nila before na kaya talagang mag-create ng isang immortal and an aging body ng Ope no Mi through the sacrifice of the user. At huwag kayong mag-alala guys, bukas na bukas, Tuesday ng gabi, maire-release din natin agad ang spoilers para sa One Piece Chapter 1179. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at naring nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ng susunod na video. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.